Magandang araw sa inyong lahat. Araw ng Huwebes na naman po at syempre dahil Huwebes meron po tayong Spokes Hour. Medyo explosive po ang ating pag-uusapan ngayon. Ang tanong, bakit ba nagbago ang ihip ng hangin ukol sa ICC? Buwan po ng Agosto yon. Pinatawag ako ni Presidente PBBM para magbigay ng advice kung anong gagawin natin ng Pilipinas doon sa investigasyon ng ICC. Siyempre, sa mulat mula, bilang abogado ni dating Presidente PRRD, ang sabi ko, hindi na po tayo miyembro ng ICC. So wala na tayong obligasyon na makipagtulungan. At kapag tayo nakipagtulungan pa, malalabag ang soberenya natin. No? Dahil nakasaad naman po sa salaging batas natin na talagang ang kapangyarihan ng hudikatura ay nasa Korte Suprema at iba pang mga batas na binuo ng Kongreso. No? Tama po yun na kapag tayo ay kasapi sa tratado, ang tratado ay dapat igalang at susundin. Pero nakasulat din sa tratado ng Rome Statute na bubuo ng ICC na po pwede naman pong bumitiw. Ang only requirement is yung effectivity ng pagbibitiw ay 1 year from the date of deposit of the instrument of withdrawal. So tayo po ay nagbitiw ng 2018. So naging epektibo po yan ng 2019. Pero nakasaad doon sa ICC, miski ikaw ay bumitiw, yung duty to cooperate kapag ang kaso ay nasa cognizance na ng hukuman ay magpapatuloy. Ang tanong, kailan ba naging under cognizance ang kaso ng hukuman? Siyempre, under cognizance ng hukuman yan kung nakarating na sa korte. Kailan ba nakakarating sa korte ang isang kaso? Kapag humingi na po ng permiso ang prosecutor na mag-conduct ng preliminary investigation. Kasi bago yon, meron lang siyang preliminary examination para malaman niya kung meron pang sapat na ebidensya para humingi ng permiso sa ICC na magpatuloy sa preliminary investigation. Dito po nagkakaiba ang ICC at ang lokal na hukuman. Kasi para maingganyo yung mga Amerikano na sumapi sa ICC na nagrereklamo, napakakapangyarihan ng prosecutor, pwedeng kasuhan ng nakaupong presidente, and yet walang accountability kasi sa Amerika, halal ang mga prosecutors, hindi po pwede gumalaw ang prosecutor na walang basbas ng hukuman mismo sa pamamagitan ng pre-trial chamber. So ngayon, nagkaroon ng desisyon na po sa Burundi. Nung umalis ang Burundi, nagpatuloy po ang investigasyon. Bakit? Kasi yung prosecutor humingi ng leave para mag-preliminary investigation sa loob ng 1 taon matapos magbigay ng notice of withdrawal. Pero pagdating po ng Pilipinas, 2019 naging epektibo ang withdrawal natin, 2021 lamang humingi ng leave ang prosecutor para tumuloy sa preliminary investigation. Kaya nga po dun sa kaso ng dun sa decision mismo ng ICC Appeals Chamber, 2 sa maestrado nagsabi, bagamat hindi kinuwestiyon ng Philippine government sa pre-trial chamber yung issue of jurisdiction, talagang kahit kailan naman po pwedeng ma-allege yung jurisdiction at sabi talaga ng 2 hukom, base na rin sa naging decision sa Burundi, na kapag hindi humingi ng leave to conduct preliminary investigation sa loob ng 1 taon, matapos po ang withdrawal, pagpa-file ng notice of withdrawal, wala ng jurisdiction ang korte. So, kapag wala ng jurisdiction, yung tinatawag nating auto-limitation na po pwedeng limitahan ng isang bansa ang kanyang soberenya sa pamamagitan ng pag-surrender ng ganyang soberenya, among others sa pagiging miyembro ng ICC Rome Statute, kapag siya ay hindi na naging miyembro ng Rome Statute, wala ng auto-limitation. At iiral na ang saligang batas na tanging mga piskal Pilipino lamang ang po pwede mag-imbestiga at tanging mga Pilipinong hukuman lamang ang po pwede maglitis ng mga kaso na nangyari dito sa Pilipinas. So, matapos nating explain ito kay Presidente, lahat naman po ng mga nag-attend ng meeting sang-ayon sa sinabi ko. Sino pong nandun? Justice Secretary Boying Remulla, Soljen Maynard Guevara, Presidential Legal Counsel JPE, lahat po sila. Si dating Executive Secretary Vic Rodriguez at saka si SAP, si Special Assistant to the President Antonio Dabeo. Lahat po sila sang-ayon na talagang wala ng kooperasyon na ibibigay sa ICC. Nagbago lang ng kaunti kasi umakto ng on his own naman itong ICC, nagpunta sa hukuman, hindi lamang para questionin ng jurisdiction. In fact, responsibility po, yan yung
hindi po pwede gumana ang ICC kung ang mga hukuman naman po ay hindi unable or unwilling. Sabi ng pre-trial chamber, kapag ikaw ang in-invoke mo admissibility na you're able and willing, tinatanggap mo ang jurisdiction. Pero kung sa mulat-mula talagang in-explain mo na hindi mo tinatanggap ang jurisdiction, hindi talaga po pwedeng umusad. Pero yung decision mismo ng pre-trial chamber, sabi nila, hindi ito decision on jurisdiction. Bakit? This is only a decision on admissibility. Kasi ang proseso talaga kapag naghumingi ng preliminary investigation at bigyan ng order na mag-proceed sa preliminary investigation, at any time po pwede yung estado mismo magsabi, hindi, iniimbestiga na namin yan at dapat hindi magtuloy ang jurisdiction. Pero ang sabi nga ng pre-trial chamber, kapag admissibility lang ang iyong question, talagang ibig sabihin niyan, tinatanggap mong jurisdiction. So, yun ang sabi naman ng pre-trial chamber. Hindi ito decision on jurisdiction, decision lang to on admissibility. Pero sabi ng pre-trial, ng appellate court, mali, kahit kailan, dapat erase na yan. At miski hindi diniscuss ng Philippine government yung epekto ng withdrawal, dahil kinwestiyon naman nila yung jurisdiction. Basta meron silang question of jurisdiction, miski wala na, miski isang paragraph lang yun. At yun nga lang po nangyari, no, one paragraph lang ang sinabi ng gobyerno dyan, 3 sentences. Still, dapat in-address ng pre-trial chamber yung issue ng jurisdiction. Kasi kung walang jurisdiction, bakit ka pa pupunta sa admissibility? Kung talagang hindi naman talaga po pwedeng magkaroon ng jurisdiction ng hukuman. So yun po ang nangyari sa Agosto. Hindi na magko-cooperate. Nabago lang yan kasi biglang nagpunta nga sa ICC ang OSG, hindi naman nagsabi kung anong sasabihin nila. Pinulaan sila ng pre-trial chamber that 3 sentences lang ang sinabi nila. Nasa internet po yan. Hindi po ako nagbobola. Hindi po kami kinonsulta sa paggawa ng kanilang pleading sa pre-trial, bagamat siguro mga 2 taon na kami nagpupulong kasi 2 taon na yan yung nagsimula yung preliminary examination na hindi pa involved ang hukuman po, prosecutor lang. So palagi naman kami nag-interagency meeting. Lahat ng sinasubmit, pinapakita sa amin. Pero nabago po, hindi ko alam kung bakit talaga. Wala naman po ako sama ng loob, wala akong galit kay OSG Maynard. Nabago lang talaga. Siya'y dumiretso, hindi na nagkonsulta at yun nga po, kung hindi pa nasa internet yung kopya ng final ng pleading ng OSG, hindi ko malalaman na 3 sentences lang ang sinabi ng OSG dun sa lack of jurisdiction. So, pero nanindigan naman po ang presidente. August, hindi na makikipagtulungan. Na-dismiss yung ating challenge on admissibility, dinala sa appellate chamber, dinismiss ng appellate chamber, although 3-2 on decision, 3 na dismiss, 2 na dapat walang jurisdiction. So split court po yan, no? Pero inulit na naman ni Presidente, hindi na kami magtutulungan. Ang sabi nga niya, that puts an end to all our engagements with the ICC. Sabi pa nga niya, of all form and shape. So wala na. At ang linya pa rin ni Secretary Remulla ay paaresto ko sila sa Pilipinas. Kapag sila ay pumasok dito sa Pilipinas para mag-imbestiga, paaresto ko sila. Okay. Now, bakit ba importante ito kooperasyon? Kasi walang police, walang process server, at walang sheriff ang ICC. So yung mga supina para sa mga witnesses, supina para sa dokumento, at pinaka-importante, yung warrant of arrest na i-issue ng hukuman, dapat yung miyembrong gobyerno ang magsuserve sa pamamagitan ng competent authorized agency na sa Pilipinas ay DOJ. So ang communication ng hukuman, papadala sa DFA, pero DFA padadala sa competent authority na DOJ. So matapos po mabasura yung apilan natin itong taong 2023, pareho pa rin ang sinabi ng Presidente. Hindi na tayo makipagtulungan. Our engagement with the ICC is finished. Pero bakit po nabago? Siyempre po, nagkaroon ng resolution sa House. Pero parang yung paghain ng resolution, sang-ayon sa script na parang talagang nagbago ng isip ang Malacanang tungkol sa ICC. Kaya ngayon, ang huling binanggit ni Presidente, kailangan natin pag-aralan yung pagbalik nga sa ICC. Well, ito po ang aking na nalaman sa aking mga bubuit. Nakarating daw kay PBBM
na kinakausap ni dating PRRD ang mga militar. Hindi ko alam kung anong topic na usapan nila, pero baka may kinalaman yung sinasabi ni Armed Forces Chief of Staff Browder na distab. So at that point, nagkaroon ng duda na baka nagdi-distab itong si FPRRD. At ito po ang narinig ko sa bubwit ko ha. Iwa naman po itong aking bubwit. Yung mga same daw na mga military officials na kinausap di umano ni FPRRD ay nagsumbong din kay PBBM na kinausap sila. Ito po ang dahilan daw kung bakit nabago ang ihip ng hangin. Nagkataon lang na nagkakaroon ng personalan si House Speaker at saka si VP Sara do mga panahon nito dahil doon sa tambaluslos at saka doon sa confidential funds. Pero ang tingin ko kaya nanahimik na si PBBM sa confidential fund at hindi na dinepensahan ang sariling budget proposal niya. Kasi yung confidential fund naman ni VP nasa budget proposal ng Malacanang. Wala namang hiwalay na budget proposal ang Office of the Vice President. No? Ay dahil nakarating nga kay PBBM daw yung pag-uusap ni FPRRD sa mga militar. Ako sa tingin ko, talagang makikipag-usap ang presidente sa militar dahil mahal niya ang militar. Pero hindi po dahil sa distab. Dahil ang sinasabi naman palagi ni presidente, siya ay abogado. Siya ay susunod sa batas. Okay? Hindi naman niya tinatago na hindi niya inendorso si PBBM, pero siya naman po ay palaging sumusunod sa batas. Yan po ang kanyang training dahil hindi lang siya abogado, piskal pa bago naging vice mayor, mayor, congressman at presidente. So, totoo bang nakikipag-usap si FPRRD? Totoo. Pero pinag-usapan ba nila ay distab? Sa tingin ko po hindi. Pero nakarating di umano kay PBBM ay ang pinag-uusapan ay distab. Samahan mo pa na biglang nagpulong si FPRRD kay President Xi. Na wala namang espesyal sa pagpupulong na yan, kung hindi, magkaibigan talaga sila. Pero siguro na pagtagni-tagni ni PBBM sa kanyang isipan, nakipag-usap sa China sa panahon na mainit ngayon ang relasyon sa China. Merong mga chuwarwa-warwa na mga amboys. Nako, anong pinag-usapan nila? Baka mamaya, nagsasabuatan na sila laban sa Amerika at laban sa atin. At finally, yung chismis na galing sa mga militar ng pag-uusap di umano ay distab. Diyan daw nabago. At diyan nagdesisyon daw ang PBBM mismo na makipagtulungan sa ICC at pag-aralan ang pagbalik sa ICC. Hindi po pala si House Speaker ito, si Presidente PBBM. Di umano ang nasa likod dito. At tanging namang si PBBM lang ang po pwedeng gumawa ng ganitong desisyon dahil siya ang hepe ng ehekutibo. Pero kung totoo man ito, sana ikonsidera naman ni PBBM na ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi lang abogado, dating piskal, naglilitis ng mga tao na lumalabag sa batas ng Pilipinas at dahilan na hindi siya mismo ang lalabag sa batas ng Pilipinas. At bakit naman siya magpapadistab? Kakampi niya ang sarili niyang anak. Sinuway pa nga ang advice ng ama. Nagpumayag na maging tandem ni PBBM. Ngayon pa ba siya magdidistab? Kasama sa madidistab yung sarili niyang anak. Di po naman, sentido común. Pero anyway, kaya nga po yung banta na nakikipagtulungan na tayo sa ICC, mukhang totoo. Ako, law part 32 years after law school. Mas matindi ko pa yan sa kapatid. Pero naghiwalay po kami kasi yung ako ang bumuo ng NGO na Center for International Law na iniwan ko nung ako'y nasa gobyerno, ninais nila na tumulong dun sa mga biktima ng drug war. At sila yung nagsasampa ng kaso sa Supreme Court para sa writ of amparo at kumawa rin ng mga affidavits para isang pa rin sa ICC. Sa akin, hindi ko sila pinigilan. Kasi ako nga ang founder ng Center Law, pero yan ang trabaho talaga ng Center Law. Kung sa tingin nila, minalalabag na batas, magkaso. Kasi ang ayaw ko dun sa mga pulahan, yung mga abogado na
sympathetic sa mga teroristang CPP, NPP, ngawa ng ngawa ng ngawa ng ngawa. Kung talagang merong karapatan na nalabag, dapat magkaso at yan ang ginawa ng center law. Sinita ko ni Presidente, "Uy, law partner po pala yan." Opo. Pero di ba sabi ninyo, pati sa pulis, kapag ang pulis ay hindi sumunod sa batas, hindi nyo sila sasaluhin. Pero kung sila ay gumagalaw ayon sa batas, nasa likod mo sila. Ganyan din po ang trabaho ng center law. Ayaw namin yung ngawa ng ngawa dahil gusto lang natin na yung mga tao maghimagsikan laban sa gobyerno. Abogado po kami. Kaya ang dapat na gawin ng abogado kung may karapatang nalabag, magkaso, kumalap ng ebidensya at magkaso. Anong relasyon nito? Kasi po, yun nga, kaya kami naghiwalay after 32 years. Nagdesisyon yung aking partner and best friend. Bali for a total of 36 years, ha? 36 years kami mag-best friend. Mas matagal pa kaysa dun sa aking pagiging kasal sa aking asawa. Gusto niyang ipagpatuloy ang tulong niya sa mga biktima ng drug war. Sabi ko, hindi naman po pwede na tayo magtuluyan na akong abogado ng masasakdal na Rodrigo Roa Duterte at ikaw ay prosecutor and we belong to the same law office. So nung ako po ay bumalik sa practice, hindi na po kami nagsama. Naghiwalay kami nung ako po ay naging presidential spokesperson dahil bawal po mag-practice. Di guys sa Kongreso na po pwede mag-practice, bawal ka lang umapir sa korte. At hindi na po kami nagbalikan nung ako po ay bumalik sa private practice. Anong relevance niyan? Kasi sabi ng mga dati naming kasama, labas-pasok daw sa bago nilang opisina. Kasi ako yung nagpatuloy ng law press, akin yung opisina eh. So ako nagpatuloy, pero yung bagong opisina nila, labas-pasok daw ang mga puti na galing sa ICC. So meron po akong confirmation na talagang nag-iimbestiga ang mga dayuhan dito sa Pilipinas na labag na sa ating saligang batas. Dahil nga po, hindi na tayo miyembro ng ICC, dapat hindi na sila nag-iimbestiga. At ngayon po, kung dati, sikreto, dahil yung mga panahon po nalalaman ko labas-pasok, tutol pa si PBBM sa ICC, kung dati po pa sikreto, mukha ngayon po, hindi inaamin, pero talagang totoong nangyayari. Malungkot po, dahil ang suma total, dahil lamang sa politika, mukhang binabaliwala natin ang soberenya at ang pagiging independente ng ating mahal na bayang Pilipinas. Malungkot po. Tignan po natin ang komento ng ating mga texters. Na-shock ba kayo sa aking revelasyon? So hindi po ako na parang chismis-chismis lamang ha. May personal po akong kaalaman. Weng GD, kung ganyan po siya pala mismo nagpapasok uli ng ICC, gusto talaga niya ng gulo. Ngayon pa, unti-unti nang nawawala tiwala ng tao sa kanya. Maraming salamat, Weng GD. No, walang utang na loob. Kung di Tatay Digong, di nalibing tatay niya. Forever no to Marcos. Ganyan po talaga sa politika. You're only as good as while you're in power. Siya Siko official, attorney, ano ba nangyari sa minamahal nating bansa? Binaboy na nila ang husto. Parang ayaw ko na umuwi sa Pinas hanggat hindi Digo Duterte namumuno. Wag naman po. Makipagsapalaran po tayo rito. Paglaban po natin inang bayan. Tame Flame 79, wag na po tayo masa kay PBBM. It is obvious naman po na wala siyang sariling desisyon na paninindigan. Mas masahal pa siya sa mga dilawan. Mantakin mo sarili niya kakampi at tinraidor. Kawawang Pilipinas. Ami Lauderdale, totoo ang mga puting ahas ni Maharlika na marching order ni Lisa Araneta is to destroy Duterte para after PBBM, Romualdez Sandro. Maraming salamat, Ami. Nies Yosa, talaga naman si Marcos ang nasa likod ng lahat na nangyayari. Diyan sa Pilipinas, pinalalabas lang si Martin. Mukhang totoo po pagdating sa ICC. Hindi ko alam kung pati yung away niya kay Sara Duterte kasi hindi ko alam talaga kung kailan lumabas yung chismis na nakipag-meeting di umani si Presidente sa mga militar. Pero kung nauna po yun, kesa dito sa confidential fund, ibig sabihin. Kasi nung una naman, dinidepensahan ng Kamara yung confidential fund, ha? Pero biglang bumitiw. Matapos ang hearings sa plenary at nasa Senado na, tsaka nagbuo ng small committee. So doon ata nalaman, doon ata dumating yung chismis, pero tingin ko chismis lang talaga yon na nakipagpulong sa militar si PRRD.
Tiara, walang utang na loob dahil kay PRD, dahil libingan tatay niya sa libingan ng mga hero. Napakasama niyang tao. Ito po yung mga texters natin. Daft Team, gawa-gawa lang nila, mahilig sa opera pamilya niya. Pero madiin sa ICC si PRD, tingnan lang natin kung magtatagumpay kayo. Dapat lang mag-alsa mga AFP sa mga pinagagawa po naman nila. Well, Strawberry, di kasi kaya na nakinig kay PRD before elections, sana ang presidente. Tama naman po yun. Totoo po yun. Talagang mas minabuti ni VP Sara na tumakbo ng vice at suportahan si PBBM. Ewan ko po kung may dahilan para magsisi na. Ako nga rin po eh. Sa totoo lang po, hindi ako susuporta kay PBBM kung hindi dahil kay Inday Sara. Dahil hindi ko naman po talaga sinuportahan ang ama niya. Kaya nga ang palaging sinasabi ko, I support the living Marcos and not the deceased Marcos. No? Pero dahil ko po kay Inday Sara, I'm sure marami rin gaya ko sinuportahan si PBBM. Carmelo, Inamak, Spock, sobra na ang pinag-aapi nila kay BP Sara at PFPRRD. Baka pwede na tayong kumilos. Sobra na si Tambaluslos at Kongresa. Kaya lahat ay gusto na ipasara. Ay sa susunod po, pag-usapan natin ng SMNI. Tiara, grabe si BBM, kung paano siya ipagtanggol na bumoto sa kanya, siya naman nakikipagmabutihan siya sa mga dilawan. Hindi lang po sa dilawan, di ba nga? Sa Kongreso, nagkaroon ng alyansa doon sa mga supporters at kaalyado ng teroristang CPP-NPA. Dom G. Sputnik 5, tanong lang po, Spox, asan ba raw ang DOJ Secretary? Hindi ko po alam. Alam ko naman po na operahan siya sa puso, pero ang alam ko, okay na siya. Pedro Batu, kumalas na si VP Sara sa meeting kay PBBM. Binaliktad ni PBBM ang mga sinabi niya nung kampanya. Walang continuity, for convenience lang ang ginawa ni PBBM kay VP Sara. Sana naman po, wag. At alam niyo, matapos ko sabihin to na talagang lahat ng aking mga personal na pagkakaalaman, sana nagkakamali po ako. Sana po, buo pa rin ang unity. Wala naman pong masama kung umasa. Libre ang umasa. Kiara MG, hindi na kami naniniwala sa mga sinasabi ni Budolman. Kayo talaga. Daisy Salonia, naku, huwag ka tiwala kay BBM. Magbabago yung isip niya pag-utos ng asawa. Okay. Ricardo Fermin, Spox, tanong po, kasama raw ni Trillanes sa naghahanap raw po ng mga ebidensya ng ICC. Mabuti lang di sila marunong maghanap ng ebidensya. Ano ba yan, TV? Maraming magaganap sa susunod na taon. Magbantiyag lang tayo. Salamat, Attorney Roque, for the explanation. Merry Christmas. Merry Christmas din. Ano ba yan, TV? Winston Santos, Sir, Attorney Harry Roque, magkakagulo po ba pag pumasok ang ICC? Tingin ko po. Kasi tandaan niyo, walang pulis ang ICC. Pag nag-issue ng warrant of arrest, pulis po at militar ang aaresto. Anong gagawin ng kasundaluhan at ng kapulisan? Maaresto kaya nila? Masusuway kaya nilang order na arestuhin. Hindi lang po si FPIRD, baka kasama si VP Sara. Kasi nga po, that's the best way na matanggal na si VP Sara as contender sa 2028. Grim Reaper, si Bush na madaming war crimes pero hindi nila iniimbestigahan yung human rights doon sa Iraq at Afghanistan. Kalokohan niyang ICC. Kaya nga po hindi miyembro ang Amerika dyan. Hindi rin miyembro ang China at ang Russia. J. Kine Leron, watching from Edmonton, Canada. Pa-shoutout po, Spox. Hello, J. Kine Leron. Facemaker, hindi matatakot yang si BBM kasi anya ng mga Amerikano, EDCA, to protect him. Kaya useless ang mga PMAers. Well, tandaan po natin, nung minsan, lilin lang sila ng mga Amerikano na dadalhin sila sa Ilocos at dinala sila sa Hawaii. Grim Reaper, maniniwala lang ako sa ICC pag nahuli na si Putin at nag-release sila ng warrant pero hindi naman member ang Russia. Sa ibig sabihin, bayaran sila. Si Bush nga po, chill-chill lang. Zenaida Butler, good evening, Attorney H. Roque. Greetings you from Boston, Massachusetts. Okay. Rosalie Kahukom, good evening po, Attorney Harry Roque, watching from Malaysia. Manay 74, grabe, galawan ng gobyerno ngayon. Bakit ganun ba? Iba-iba ang mga ihip ng hangin, walang consistency. Sabi ni PBBM, wala na lugar ang IC sa Pinas ngayon. Biglang swerving, heist. Thank you, Manay. Noni Lambo, gusto nilang durugin ng mga Duterte kasi tinik sa mga oligarko. PBBM Romualdez, talot sa mamayang Pilipino. Ang Pilipinas ngayon ay nagluluksa sa kadiliman ng gobyernong Marcos Romualdez, DMIN.
Salvacion Bacunata, good evening, Attorney Harry Roque. Attorney, hindi ba pwedeng kasuhan yung MTRCB at ang NTC dahil sa tingin ko nasa likod sila si Tambuluslos? Kakasuhan po yan. Hindi naman po yan tatanggapin ng SMNI lang. Tatakbo po yan sa hukuman. Filipina Latroca, Merry Christmas, Attorney Harry. Di na tayo magtaka, Attorney, kasi ang administrasyon ngayon, iba ang sinasabi, ibang ginagawa. Ingat lang kayo, nakasad lang dahil kay VP Inday sa tiwala ng taong bayan, kaya nakabalik. Baka naman po hindi nila tinatanggap yon. Baka nga po hindi. Si tatay sa channel mo para lang. Pero siguro magkakaroon tayo ng broadcast ng 12 midnight kasi alam niyo naman yung amo ko, 12 midnight talaga yon. Okay? Who is perfect? Not no one. Good evening, Attorney Spox ng Bayan Harry Roque. Malungkot po ako at nasuspend ng NTC ang SMNI. Lalaban naman po ang SMNI. Huwag kayong mag-alala. Kasama po tayo sa laban dyan. Daryl Dixon, hello Spox, watching from Bangkok, Thailand. Hello Daryl. Nikki Quezon, Lisa, galit sa mga Duterte. Simple. Okay. Emelita Sosa, hi Attorney Roque, shout from Norway. I'm following you. Thank you for enlightening us with regard to the present situation. I hope to see you soon. Ingat at ingat. Salamat, Emelita. Si Ragsak Brawin, good afternoon, sir. Attorney watching from Saudi. Attorney, Merry Christmas and Happy New Year. Idol kita, Attorney. Salamat po. Okay, Sally's USA Adventures Vlog. Nakakalungkot naman ang nangyari dyan sa Pilipinas. Grabe ang kurakot ng government. Okay. And Ara Statsky, ano po dapat gawin ng mga Pilipino? Paano po natin umpisahan para makatulong sa bansa? Tsaka na po natin pag-usapan yan. Okay? Sa ngayon po, maraming salamat sa inyong napakadaming text messages. Ha? Pero, alam nyo naman, may katapusan ng lahat ng broadcast ng Spox Hour. No? At anyway, makikita naman po mga komento ninyo. Hindi ko po tinatanggal yan para naman po ma-encourage ang ating mga viewers na ipadala sa akin ang kanilang mga damdamin. Okay? So ngayon po, medyo malungkot po talaga ako sa sinabi ko ngayon sa ating broadcast na mukhang talaga pong nag-iba ang ihip ng hangin ukol sa ICC.